Henry po ang pangalan ko. 34 years old na. May ibabahagi lang akong experience na nangyari sa amin sa dagat. Matagal na ito. Outing yon ng school para sa mga atleta. Kasali ako sa swimming team ng school namin. Kami ang mga pandayo nila tuwing may contest sa iba-ibang lugar. Pagdating sa resort, kumain muna. Mahaba rin kasi yung naging biyahe. Halos 2 oras din galing campus. Pagkatapos kumain, syempre nagkaayaan na lumangoy sa gitna. Dahil nga kami yung swimming team. Nagpasikat naman kami syempre. Nandoon pa naman yung crush ko na volleyball player. Mga 1 oras ang lumipas. Nagkayayaan na. Tinuro nung isa yung isla na tanaw mo galing Pampang. Paunahan daw na makarating doon. Nagalit yung isa sa mga kasama naming professor. Malapit na raw gumabi. Baka kung ano pang mangyari sa amin. Kaso sabi nung isang professor na lalaki, hayaan na raw kami. Total, magagaling naman daw kaming lumangoy. Kahit may bagyo wala raw sa aming malulunod. Nahuli pa ako nung nag-umpisa na. Ang bibilis ng simula nila. Lalo na yung ace player naming si Joseph. Siya yung pinakamabilis sa amin. Hindi pa nagsisimula, alam ko na agad na siya yung mananalo. Bali ang laban na lang lagi kung sino yung magiging second place. At mukhang hindi ako yun. Kalagitnaan ng paglangoy, ramdam ko na yung pagod. Akala ko ang lapit lang nung isla, pero sobrang layo pala. Mali yung estimate namin. Ang layo na ni Joseph sa amin. Para siyang pating kung lumangoy. Ilang minuto pa ang lumipas at nakita ko na malapit na siya sa isla. Ang usapan yung isla ang finish line. Pero nakita ko na imbis na dumiretso doon sa isla, lumiko si Joseph. Pabalik na siya sa amin. Tumigil ako sa paglangoy, pati rin yung iba kong kasama. Hinintay namin si Joseph. Nung maabutan niya kami, tinanong namin siya kung bakit siya bumalik. Hindi siya sumasagot. Seryosong seryoso yung mukha niya at nakatingin lang sa Pampang. Pagod na pagod ako nang makabalik kami. Nilapitan namin si Joseph. Tinanong kung bakit siya bumalik. Nangangatal yung bibig niya. Ang putla ng itsura niya. May sumabay daw sa kanya. Akala niya nakahabol yung isa sa amin, kaya mas binilisan niya yung paglangoy. Pero nakahabol pa rin daw ito. Nang lingunin niya, nagulat siya sa itsura nung sumabay sa kanya. Mukhang tao naman daw, pero yung balat ay may kaliskis. Kulay blue yung kaliskis. Kumikislap pa raw. Wala raw itong ilong. Ngumanga ang nilalang at nakita niya yung napakaraming ngipin na parang matatalim na karayom. Sa puntong yon, nagdesisyon si Joseph na bumalik na. Sinubukan pa raw siyang hawakan nung nilalang sa paa, pero buti na lang at mabilis siyang nakalangoy. Pinakita niya sa amin yung sugat niya sa paa. Matapos yun, nagmukmok na lang sa cottage si Joseph. Hinayaan na lang namin. Yung ibang kasama ko hindi naniniwala sa kwento niya. Baka raw malaking isda lang yung nakita niya, tapos natakot na. Nagtanong-tanong ako doon sa mga lokal na nagtitinda. Ang sabi nila, marami raw talagang nagsasabi na may mga naninirahang nilalang daw doon sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya nga raw bihira ang mga mangingisda na gabi kung pumalaot. Wala rin daw sumusubok na lumangoy sa malalim na parting yon ng dagat kasi nga delikado. Matapos yung outing na yon, may nag-iba kay Joseph. Hindi na siya katulad nung dati. Nawala na yung galing niya. Umabot sa puntong natanggal siya sa team dahil bagsak lagi sa performance. Sabi ni Joseph sa akin, mas mabuti na raw yun. Kasi hindi na rin naman siya nag-e-enjoy sa swimming. Sumunod na taon, lumipat siya ng school at hindi na uli siya nakita kahit kailan. Sana lang kung nasaan man si Joseph ay na-overcome na niya yung trauma na binigay sa kanya ng ganoong klaseng experience. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Wardel.
dating bangkero. May karanasan po ako na hanggang ngayon kapag naaalala ko ay tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung totoo bang nangyari sa akin yun. Kahit kasi ako hindi ko mapaniwalaan. May kasamahan ako dati sa pagbabangka, si Ali. Matagal na akong bangkero sa baryo namin bago pa siya dumating. Ang matandang bangkero na si Mang Asyong ang nagpakilala sa kanya sa aming mga bangkero dahil siya raw muna ang gagamit ng bangka ng matanda. May aasikasuhin kasi na lupa sa kabilang bayan si Mang Asyong. Tahimik lang si Ali. Kung hindi mo kausapin ay hindi ka rin iimikan. Ako nung araw pa man, likas na yung pagiging madaldal. Paraan ko yan para hindi kami mainip sa paghihintay ng mga pasaherong ihahatid sa isla. Pero sa mga bangkero, ako lang yung matyagang kumakausap kay Ali. Hanggang sa magkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan dahil sa pasahero. Ang totoo, maliit na away lang yun na nauwi sa hindi namin pagkikibuan. Tapos nadagdagan pa ang away namin nung malaman kong siya na pala ang kinukursunada ng dati kong nobya na si Joanne na nakipaghiwalay sa akin ng walang dahilan. May nakapagsabi nga sa akin na kaya raw ako binray kay dahil si Ali na nga ang gusto. Tinanong ko si Ali tungkol doon. Tapos naging pabalang yung sagot niya sa akin na kung ano man daw ang namamagitan sa kanila ng ex ko, wala na raw akong pakialam dahil wala na raw kami ni Joanne. Nag-init yung ulo ko kaya nasapak ko siya at syempre gumanti siya sa akin. Medyo nadihado lang siya dahil mas malaki ang katawan ko sa kanya. Isa pa, ako ang kinampihan ng mga kasamahan naming bangkero. Pero sabi nila, wag akong magpapakakampante dahil may bali-balitang may lahing aswang ang taong yun. Baka raw balikan ako. Tinawanan ko lang yun kasi hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Isang madaling araw, naisipan kong pumalaot para may pang-ulam kami at magkaroon din ng dagdag na kita. Nakasakay na ako sa bangka ko nang maramdaman kong may isa pang sumakay. Umuga at bumigat Paglingon ko napamura ako dahil nakita ko yung kaaway kong si Ali na siya palang sumakay at yung tingin niya sa akin parang nang aasar, nakangisi pa. Tinanong ko siya kung hindi ba siya nadala at parang hinahamon pa niya ako. Hindi siya sumagot pero unti-unti ay nagbago yung anyo niya sa harapan ko mismo. Kumulubot yung balat ng mukha niya, pati mga braso, kamay at paa. Tinubuan pa ng mga balahibo. Sinadya niyang ipakita sa akin yung pagbabago niya ng anyo. Hindi ako nakagalaw sa sobrang pagkabigla. Napakapit na lang ako ng mahigpit sa magkabilang gilid ng bangka ko. Tapos bigla niya akong inatake. Nakagat niya ako sa balikat na dapat sana ay sa liig niya ako kakagatin kundi lang nakaiwas ako. Pero kahit sa balikat, masakit pa rin. Agad na nagdugo. Sa kabila ng takot ay hindi ako nawala ng pag-asa nang mahagip ng kamay ko yung tubong nasa loob ng bangka ko. Ginamit ko yun na pamukpok sa kanya. Pero ang tigas ng katawan niya na hindi man lang ininda yung hampas ng tubo. Hinagilap ko yung patalim ko sa bangka na lagi kong dinadala. Kaso hindi ko makita kaya sa pangalawang pag-atake niya sa akin ay muntik na naman niya akong mahagip. Kung hindi lang ako nakatalon paalis ng bangka. Pagsunod niya sa akin ay nahawakan ko uli yung tubo at yun ang ginamit kong panangga sa kanya. Nagpagulong-gulong kaming dalawa. Nagawa kong makatayo. Naalala ko yung bote ng alak sa loob ng bangka ko. Yun agad ang kinuha ko at binasag. Yung talim ng basag na bote ang ginamit kong panlaban sa kanya. Nasugatan ko siya sa tagiliran. Sa puntong yun, dumating yung kasamahan naming bangkero na mangingisda rin. Nung makita niya kami ay nagsisigaw siya at humingi ng tulong. Doon na tumakbo si Ali. Nakatakas man siya ay hindi naman na siya nakabalik sa baryo namin dahil napatunayan na namin ang sabi-sabi tungkol sa kanya na isa nga siyang aswang. Si Joanne nawala rin sa lugar namin. Hindi masiguro ng mga magulang niya kung tinangay ni Ali o kusang sumama.
Kamusta po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito? Hindi ko na lang po sasabihin yung tunay kong pangalan. Medyo alanganin po kasi itong ibabahagi kong kwento. Hindi ko alam kung pwede pa ba akong balikan ng mga tao na involved dito. Tsaka duda ko kung seseryosohin ba ito ng karamihan. Pero ganun pa man, gusto ko lang po na ibahagi sa inyo. Noong kakagraduate ko ng high school, maraming nangyari sa buhay ko. Nagkasakit si Papa. Ang dami naming gasto sa bahay. Lalo na at ang 4 kong mga kapatid ay nag-aaral pa. Si Mama na lang at ako ang nagtatrabaho sa amin. Kasambahay si Mama sa isang mayamang pamilya. Malapit lang naman sa amin. Uwian ang trabaho niya. Bale, aalis siya ng 6 AM. Uuwi alas 6 din ng gabi. Ako naman bantay sa bakery. Pinaka nakakabagot na trabaho sa buong mundo. Ang exciting part lang siguro ng pagiging bantay kapag dumarating yung mga itlog na supply. Siyempre kailangan mong ibalanse yon habang kinakarga. Isang maling galaw mo mababasag yung mga itlog at mababawasan pa yung maliit mo nang sahod. Yun lang ang nakakapagtanggal ng antok ko sa trabaho. Nang ma-ospital si Papa, kinailangan naming dumoble ng kayod. May nag-alok sa akin na isang mangingisda. Ray ang pangalan. Kakilala siya ni Papa at siguro kaya niya ako inaalok dahil gusto niya ring makatulong kay Papa. Tuwing gabi raw ay pwede akong sumama sa kanya kapag papalaot na siya. Nung una akala ko mangingisda kami. Pero nung dumating ako at makita na may mga itim na body bag sa bangka, nagduda na ako. May kasama pa kaming iba. 2 lalaki na mukhang mga pulis ang pormahan. Walang nagsalita nung umakyat ako sa bangka. Tapos umandar na kami papunta sa gitna ng dagat. Kinakabahan ako ng sobra nun. Hindi ko maiwasang tumingin-tingin sa body bag na nasa gitna ng bangka. Gumagalaw-galaw pa yung mga ito na parabang buhay pa ang kung sinong nasa loob. Ayoko namang magtanong kasi baka may mali pa akong masabi. Nung tumigil kami, sumenya sa akin si Ray. Lumapit ako at itulak namin yung unang body bag na nasa gilid ng bangka. Sobrang bigat. Tumulong naman yung isa. Siya pa yung nagbukas ng zipper. Napaatras ako nung makita ko na may nakataling babae dun. May busal yung bibig. May lubid sa kamay at paa. Tinanggal nung lalaki yung busal sa bibig at tinanong siya. "Sasabihin mo ba sa amin kung nasaan ang kuta nyo?" Naging pula bigla yung mata ng babae. Ngumanga siya at lumabas yung napakaraming matatalas na ngipin. Aswang. Yun ang unang beses na nakakita ako ng aswang sa buong buhay ko. Binalik yung busal. Tapos pinagtulungan naming ihulog sa dagat yung aswang na babae. Sabi pa nung kasama naming lalaki, asin daw ang kahinaan ng mga aswang. Totoo naman, nakita ko kung paano nagpumiglas sa tubig dagat yung aswang na yon dahil siguro sa sobrang sakit. Umuusok pa yung katawan niya habang natutunaw. Narinig namin yung sigaw niya. May 2 pang body bag na natira at ganoon uli ang ginawa ng lalaki. Tinanong niya yung 2 aswang na nasa body bag. Nung hindi ito umamin ay hinulog namin ang mga ito sa tubig dagat. Buong gabi akong lutang kahit nung pabalik na kami sa Pampang. Bumaba na yung 2. Sabi ni Ray sa akin, sikreto lang daw ang nangyari. Hindi raw mga pulis yun. Miyembro raw sila ng isang sikretong ahensya ng gobyerno. Siya raw ang kontak ng mga ito kapag kailangang magdispatcha ng aswang sa dagat. Kumuha siya ng pera sa bulsa at nilagay sa palad ko. Yun ata ang pinakamalaking pera na nahawakan ko sa puntong yun. Hindi na uli ako sumama kay Ray. Pati utak ko kasi apektado ng mga nangyari. Hindi ko malimutan. Kahit sa panaginip ay lagi ko pa rin naaalala yung mga aswang na namatay sa dagat. Lagi kong palusot na nag-overtime ako sa bakery. Naiintindihan naman daw niya. Kahit nga siya nung una ay natakot din. Gumaling din naman si Papa. Bumalik na siya sa trabaho niya. Makalipas ang 1 taon, lumipat kami ng matitirahan na nakabuti sa akin.
medyo nabawasan yung pag-iisip ko sa mga nangyari. Tawagin niyo na lang po akong Esong, Sir Neb. 48 anyos at nagmula rito sa isla ng Visayas. Isa po akong mangingisda. Minana ko pa yung trabahong ito sa aking ama. Alam nyo, kahit ako'y mahirap lang, ay hindi naman ako makasarili at madamot. Handa pa rin akong tumulong sa nangangailangan. At minsan nga, ay nasubok ako sa pagtulong na yan sa nangangailangan. Binata pa ako noon. Siguro mga nasa edad 25 pa lang. May maliit akong kubo sa malapit sa dagat para makapagpahinga agad ako pagkatapos kong pumalaot. Papaumaga na noon. Pauwi na ako galing sa panghuhuli ng pusit. Habang papalapit ang bangka ko sa dalampasigan, ay may naaninag akong katawan. Nung makababa ako ng bangka, ay tsaka ko nga nakita ng husto yung hinihinala kong katawan ng tao. "Ayos ka lang?" sigaw ko. Hindi siya sumagot agad, pero nung malapitan ko, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Lalaki, maputla, basang-basa at may mga hiwa sa likod at braso. Umikot-ikot yung mga mata na parabang pinaglalabanan na lang ang pagkawala ng malay. Tatawag sana ako ng saklolo, pero hinawakan niya lang yung laylayan ng pantalon ko. "Tulungan mo ko. Huwag mo kong iiwan," bulong niya. Hindi na ako nakapag-isip. Binuhat ko siya kahit medyo may kabigatan siya. Dinala ko sa bahay at madali kong inihiga sa papag. "Anong nangyari sa'yo, pre? Bakit ka nandyan sa baybayin?" tanong ko. Hindi ko maalala. May humahabol sa akin. Basta, hindi ako makabalik," sagot nito na parang hinang-hina. "Dalhin kaya kita sa ospital?" Nagpakatanggi-tanggi yung lalaki. Sabi pa niya ay natatakot siyang lumabas dahil baka makita siya ng mga humahabol sa kanya. Sa totoo lang, Sir Neb, ay natakot naman ako na baka masamang tao talaga siya kaya ayaw magpadala sa ospital. Pero ewan ko ba, naaawa na lang yata ako kaya kahit may pangamba sa akin ay pinatuloy ko siya sa aking bahay at hinintay na gumaling. Pinakain ko siya, pinaghilom yung sugat at bilang hindi ko alam yung pangalan niya at hindi rin naman niya masabi, ay tinawag ko na lang siyang Boy. Makalipas ang 3 araw, gumanda na yung kalagayan niya. Nakakabangon na at nakakatulong sa paglilinis. Sabi niya ay bigyan ko pa sana siya ng ilang araw at aalis na siya. Susubukan daw niya na alamin kung sino siya. Tahimik siyang tao, hindi pala kibo. Pero minsan napapansin ko siyang nakatitig sa akin ng matagal. Parang may iniisip na malalim. Isang gabi habang nag-aayos ako ng lambat sa labas, narinig kong umuungol si Boy sa loob. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaluhod sa sahig at nanginginig. Lumapit agad ako. Naisip kong baka may masakit sa kanya o ano. Pero tinaas niya yung mga kamay at pinalabas ako. "Pare, lumabas ka muna. Huwag mo muna akong tignan." Hirap na hirap niyang sinabi. Hindi ako kumilos kaagad. Gusto ko siyang tulungan. Pero sa kalooban ko, parang may nagsasabi na sundin ko na lang ang sinabi niya. Kaya lumabas muna ako. Paglabas ko ay may nakasalubong akong 2 matanda na nakatingin sa akin. Parang ako talaga yung sadya nila. Nilapitan nga nila ako at tinanong, "Ikaw ba si Esong?" "Opo," sagot ko. "Bakit ho?" "May nakapagsabi sa amin na may pinapatuloy ka raw sa bahay mo na lalaking sugatan. Nariyan ba siya?" Napatingin ako sa bahay ko. Bakit po? May nagawa ba siyang masama?" Halatang nagulat ang mga ito bago nagsalita yung isa. "Aswang yan, iho. Diyan yan sa kabilang isla ng galing. Tinugis yan ng mga taong bayan, kaya tumalon sa dagat. Akala namin patay na ang nilalang na yan." Parang nanlaki ang ulo ko sa sinabi ng mga ito.
Hindi ako makapaniwala pero hindi na rin ako nakaangal nang tabigin nila ako at pumasok sa maliit kong bahay. Papasok din sana ako pero bigla akong may nasalubong na asong itim na papalabas. Kasunod naman ito yung dalawang matanda. Meron silang hinahanap, malamang ay si Boy. Pero wala silang nakita kaya ang hinabol nila ay yung asong itim. Habang papalayo yung aso ay nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatunganga sa labas. Magmula noon ay hindi ko na nakita pang muli si Boy. Kapag naaalala ko siya ay nangingilo ako sa isiping ilang araw akong nagpatuloy ng aswang sa bahay ko. Siguro ay tumanaw rin siya ng utang na loob sa akin kaya hindi niya ako nilapa o baka mahina pa siya para gawin yon. Ewan ko Sir Neb, tuloy ay naisip kong hindi rin pala maganda ang pagiging sobrang matulungin. Taga-Masbate po talaga ako, pero napadpad sa isang liblib na isla nung mag-stokwa ako sa amin. May pangit na karanasan po kasi ako sa stepfather ko. Ginawan po niya ako ng kahalayan at nung sabihin ko kay mama ay hindi po niya ako pinaniwalaan. Sa sobrang sama ng loob ko, kaya umalis ako sa bahay nang walang paalam kahit na 16 pa lang ako nun. Hinanap ko yung bahay ng kaibigan ko. Pero kakahanap ko ay naligaw ako at napadpad nga sa isang isla na hindi pamilyar sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun dahil paubos na yung konting pera ko kakapamasahe papunta ron. Kaya naglakad-lakad na lang ako sa islang yon. Umasa pa rin ako na baka yun ang islang tinitirhan noong kaibigan ko. Kaso lahat ng pagtanungan ko ay hindi siya kilala. Kukunti pa naman yung bahay sa lugar na yon. Nakaramdam na rin ako ng gutom kasi buong biyahe ko at paglalakbay candy lang yung nilaman ko sa sikmura ko. Naghanap ako ng tindahan na mabibilhan kahit na tinapay lang at soft drinks. Pero hindi yata uso roon ang tindahan kasi wala akong nakita. Naghanap ako kahit ano lang na pwede kong bilhin, makakain lang kahit konti. Pero maski naglalako wala. Sino nga ba naman ang maglalako sa ganoong katahimik na lugar? Nung makakita ako ng sirang bangka sa tabi ng puno malapit sa dagat, ay naisipan kong doon na muna magpahinga. Masakit na rin yung mga paa ko. May kalakihan din yung sirang bangka, kaya humiga ako at tumingala sa langit hanggang sa makatulog. Pagmulat uli ng mata ko, wala na akong nakitang liwanag. Gabi na pala, kaya pala pinapapak na ako ng lamok. Tatayo na sana ako. Ang balak ko ay humingi na ng tulong sa madadaanan kong bahay para makainom man lang ng tubig. Pero napigilan ko yung sarili ko sa pagtayo sa bangka nung makita ko yung isang grupo ng mga tao na nagtipon-tipon sa tabing dagat. Sa unang tingin mula sa distansya ko sa kanila ay mukha talaga silang mga tao. Medyo madami rin sila. Nung una akala ko ay magroronda, pero nakita ko na wala naman silang hawak na sibat at sulo. O baka may pagpupulong lang sila ron. Pinakinggan ko yung usapan nila. Dinig ko naman pero hindi ko maunawaan kasi iba pala yung lengguwahe nila. Aalis na sana ako doon sa bangka nang dahan-dahan nung biglang may dalawa pang paparating. Mukhang doon din sa grupo ang punta nila. Pareho silang lalaki. Hindi sila nag-uusap pero sabay silang lumalakad. Yumuko ako sa bangka dahil ayokong makita nila ako. Pagtapat nila sa harapan ko, doon ko nakita kung ano talaga yung itsura nila. Huminto kasi sila sa paglalakad. Nakakatakot yung mga mukha nila na parang may mga ketong. Magaspang yung balat na parang may kaliskis. Tapos luwa yung mga mata. Yung kuko nila hindi pangkaraniwan ng haba. Mga mukha silang aswang. Lumakas yung kutob ko nung umamoy-amoy sila sa paligid. Parang naaamoy nila ako. Napaantanda na lang ako. Sa isip ko
mukhang naligaw ako sa isla ng mga aswang. Nung marinig ko yung mga yabag nila na naglalakad palayo, ay sumilip uli ako. Nakita ko na meron silang ginagawang ritual. May apoy sa gitna, tapos nakataas yung mga kamay nila sa buwan. Kaya ako napatingala rin sa buwan. Sa takot ko na maamoy nila ako, ay kinuha ko yung sako na nasa dulo ng bangka at tinaklob ko sa akin, kahit hindi naman natakloban ang buong katawan ko. Dasal ako ng dasal. Hindi ako mapakali pero hindi ko naman magawang lumabas ng sirang bangka na pinagtataguan ko. Halos hindi ako humihinga. Yung gutom ko at pagod ay napalitan ng sobrang takot. Dinig na dinig ko pa yung mga boses nila na naghihiyawan. Bahagi siguro ng ritual nila. Hindi ako nakatiis. Pagkapang akong umalis sa bangka. Nung medyo makalayo ako at nakakita ng bahay, ay kumatok ako ron. Nung una ay ayaw akong papasukin. Pero nung masiguro nilang hindi ako aswang, ay pinapasok din ako at tinulungan. Hindi na raw bago sa kanila yung pagre-ritual ng mga aswang sa tabing dagat tuwing kabilugan ng buwan. At maswerte akong nakaalis doon ng buhay. Yung mag-asawang matanda na kinatok ko, ang siya ring tumulong sa akin para makaalis sa isla kinabukasan. Ang pangalan ko po ay Gary. Matagal na akong nakikinig sa inyo. Pandemic pa ata ay nakasubaybay na ako sa inyong channel. Sana lang isa ang story ko sa mapili nyo. 19 ako nung unang beses na nagkwento si Lolo tungkol sa isang sirena na nakilala raw niya. Lino ang pangalan ni Lolo. Bago niya nakilala si Lola ay naging mangingisda muna siya, kasama ng ilang kalalakihan sa lugar nila. Wala raw kasi silang alam na ibang trabaho bukod sa pangingisda. Kesa naman daw tumambay lang siya buong maghapon sa bahay nila nang walang ginagawa. Nasa laot daw sila nung makita nila yung maraming ahas dagat na lumulutang-lutang, nakarolyo. Masamang pangitain daw yon, kasi ibig sabihin ay may darating na masamang panahon. 5 minuto lang daw ang lumipas, naging itim na ang langit. Umulan ng malakas. Ang lakas ng hangin na bawat salpok nila sa alon halos tumaob daw sila. Nagdasal na lang daw si Lolo nung mga oras na yon. Biglang lumaki raw yung mga alon. Isa sa mga ito ang sumalpok sa katawan ng bangka. Nawasak ito at doon na sila nahulog lahat sa tubig. 5 araw silang sakay ng bangka. Yung iba nakakapit sa malaking piraso ng bangka. Pero si Lolo nagpanik. Napalayo siya sa mga kasama niya. Marunong naman daw lumangoy si Lolo, pero sa lakas ng alon, hagupit ng hangin at sa kaba niya, hindi na raw niya kinaya. Lumubog siya sa tubig at nawalan ng malay. Ang sunod daw niyang naaalala, nasa pampang na siya ng dagat. Puti yung buhangin. Ibig sabihin nasa kabilang isla siya kung saan wala gaanong residente. Pagdilat daw ni Lolo, may babaeng mahaba ang buhok na nakadungaw sa kanya. Umatras ito. Umatras din si Lolo. Tinanong daw ni Lolo kung sino yon. Tsaka lang daw niya nakita yung buntot nito. Kulay green na makintab. Makaliskis. Sobrang ganda. Hindi raw natakot si Lolo, kasi kung masamang nilalang daw yung sirena, dapat patay na siya. Alam niya na ang sirena ang nagligtas sa kanya. Nagpasalamat daw si Lolo. Tapos tinanong niya yung pangalan ng sirena. Gia daw ang pangalan nito. Bumalik daw yung sirena sa tubig. Akala ni Lolo aalis na, pero nakita niya na naglalaro pa ito sa dagat. Ilang beses din daw itong tumalon habang kumakaway kay Lolo. Tapos umalis na raw yung sirena. Nung makabalik sa isla si Lolo, ligtas naman daw lahat ng mga kasama niya. Buti lang at may dumaan din na bangka sa parting yon ng dagat matapos dumaan ng malakas na ulan. Akala raw nila ay nalunod na si Lolo. Hindi sinabi ni Lolo ang tungkol sa sirena. Matapos ngayon, nagsulo ng mangisda si Lolo.
Tuwing hapon bago lumubog ang araw, dumadalaw daw siya sa islang yon. Paminsan-minsan daw ay nagpapakita pa rin sa kanya yung sirenang nagligtas sa buhay niya. Hindi raw ito lumalapit sa kanya, pero kumakaway naman daw ito habang naglalaro sa dagat. Masaya na raw si Lolo sa ganoon. Inamin niya sa akin na ang sirena daw na yon ang una niyang pag-ibig. Kung pwede lang daw niyang ligawan yung sirena ay baka hindi na siya umalis sa isla na yon at baka hindi niya na rin nakilala si Lola. Siyempre kung nangyari yon ay hindi rin ako ipapanganak. Matapos nga na makahanap ng trabaho dito sa syudad si Lolo, na-busy na siya at hindi na nagkaroon ng pagkakataon na makadalaw uli doon sa isla kung saan nagpapakita yung sirena. Sabi niya sa akin kung pwede lang daw sana, magbabayad siya kahit magkano para makita lang uli niya ang mukha ni Gia. Hello po Sir Neb. Ako nga pala si Nomel. Sana mapansin niyo itong totoong kwentong kababalaghan na ibabahagi ko. Nangyari kasi ito sa kapatid ng hipag ko na malapit din naman sa akin. Sir Neb, baka isipin niyo na gawa-gawa ko lang ang kwentong ito. Pero sumpaman, sa maniwala kayo at sa hindi, ay totoong pangyayari ito. Hindi nga lang ito na ipabalita sa mga radyo at TV o kahit sa internet. Dahil sa maliit na isla lang ito nangyari. Hindi ko makakalimutan yung pangyayari na yon sa aming bayan. Mahirap yung buhay sa isla namin. Dahil bukod sa napapalibutan nga kami ng dagat, ay wala pa kaming ospital. Kapag may emergency ay mahigit 45 minutes na biyahe ng bangkang demotor ang kailangan mong bunuin. Bago pa makarating sa ospital sa kabilang isla ay patay na yung nangangailangan ng lunas. Bukod sa kawalan ng ospital, ay problema rin namin yung kawalan ng supply ng kuryente. At dahil walang kuryente ay walang ibang libangan yung mga bata, kundi ang maligo sa dagat. Kabilang nga sa mga batang yon ay si Noel, 7 taong gulang. Pamangkin ng hipag kong si Ella sa kuya Dondon niya. Malapit kami niya ni Noel dahil nakakaaliw siyang bata. Yung tipong kahit pagod ka na sa trabaho ay mapapangiti ka pa rin kapag narinig mo siyang tumawa. Madalas siyang sumama tuwing mangunguha ako ng talaba o manghuhuli ng alimango sa mga bato-bato. Pero isang hapon, habang abala ako sa paglilinis ng lambat sa harap ng bahay, napansin kong nagkakagulo sa may dalampasigan. May nagsisigawan at nagtatakbuhan. Tapos may babaeng halos maglupasay at mahimatay sa kakaiyak. Si Ella pala, sumisigaw ng tulong. Ang narinig ko noon ay nawala raw yata si Noel, kaya dali-dali akong lumapit para alamin ang buong pangyayari at nang makatulong ako. Kaya lang ay nanlambot ang buo kong katawan nung maliwanagan ako sa nangyayari. Sa 3 batang naglangoy ay si Noel na lang ang nawawala. Nalunod daw. Hindi ko alam ang gagawin ko. Napakalawak ng dagat. Yung mga kasama ni Noel na bata ay naisakay na sa bangka para dalhin sa ospital doon sa kabilang isla. Pero si Noel ay hindi pa nakikita. Lumusong ako sa tubig at nagsisigaw. Tinawag ko yung pangalan ng bata pero ilang oras ang nagdaan at walang Noel na nakita. Tulala na si Kuya Dondon at ang asawa niyang si Ate Ponyang. Si Ella na lang ang paruot pa rito sa pag-aasikaso sa paghahanap sa bata. Hanggang sa maya-maya ay nagsigawan na naman sa baybayin. Nakita na raw si Noel na palutang-lutang at walang malay. May pulso pero mahina na, kaya naman sinubukan siyang i-CPR. Si Ate Ponyang nagdasal na lang. Pero sa nangingitim na mga labi ni Noel, ayoko mang aminin pero sa isipan ko tinanggap ko na wala na ang bata. Pero ilang minuto lang ang lumipas, bigla siyang umubo. May lumabas na tubig sa bibig niya. Napasinghap yung bata. Pagkatapos ay dumilat at tumingin sa paligid. Nagbalik yung kulay sa mga pisngi at labi niya. Kaya naman lahat kami ay nagpasalamat. Himala. Pero para makasiguro ay dinala pa rin siya sa ospital sa kabilang isla.
Gumaling nga si Noel at nakabalik sa pamilya niya. Pero mula noon, nag-iba na siya. Hindi na siya tulad ng dati na palatawa at madaldal. Hindi na sumasagot kapag kinakausap. Hindi rin umiiyak. Biglang naging tulalai ng bata. Pero yung katakataka, bagaman hindi siya nagsasalita ay lagi namang humuhuni. Paulit-ulit yung iisang tono na hindi naman pamilyar sa amin kung anong klaseng kanta dahil walang lyrics, puro huni lang. Noong una akala namin na trauma lang. Normal lang, sabi nung health worker ng barangay. Baka natakot lang talaga o baka nagka-memory gap dahil sa pagkakalunod. Pero tumagal na. Ilang araw, ilang linggo, hindi pa rin siya nagsasalita. Yung mga mata niya ay hindi na rin masigla. Parang hindi na siya si Noel. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nawala. Walang nakapansin kung saan nagpunta si Noel. Hinanap namin siya pero wala. Umabot na ng ilang araw at negatibo pa rin. Hanggang sa isang matanda ang nagsabi na hindi na talaga si Noel ang nailigtas noon. Yung katawan ay siya pa rin, pero yung kaluluwa ay hindi na. Ayon pa doon sa matanda, ang Noel na nagbalik ay isang maligno mula sa karagatan. Nagmasid-masid lang daw ito saglit bago bumalik sa totoo nitong tahanan. Noon ay nalinawan kami sa mga kakaiba niyang kinikilos. Hindi na pala si Noel ang nakasama namin sa mga panahon na inakala naming nakaligtas siya sa pagkalunod. Naawa ako kina Kuya Dondon. Para silang 2 beses na nawalan ng anak. Ako po si Bert Cerneb. Isinilang at nagkaisip sa isla. Pero nakakalungkot na hindi po ako nakapag-aral. May guro naman na nagmalasakit sa amin dati sa isla. Tinuruan niya kaming bumasa at sumulat. Kaya kahit papano ay nagkaroon ako ng kaalaman. Masyadong malayo noon yung isla namin sa mga paaralan. Kaya karamihan talaga sa amin namumuhay na simple lang. Kung anong meron sa isla, nakontento na kami. Hanggang sa magbinata ako at makakilala ng naging nobya kong si Clarissa. Hindi gaya ko, may pangarap si Clarissa. Gusto niyang sumama sa tiyahin niya patungong Maynila. Nilihim niya sa akin dahil alam niyang hindi ako papayag. Nalaman ko na lang isang araw bago siya umalis. Nakiusap ako na mag-usap muna kami sa tabing dagat kung saan kami laging naglalakad-lakad. Sinubukan ko siyang pigilan sa plano niyang pag-alis. Kaso yung pagpigil ko sa kanya nauwi lang sa mainit naming pagtatalo. Hanggang sa wala na akong naisip na paraan para wag siyang makaalis, kundi ang sugatan siya gamit ang patalim na sadyang dala ko nun dahil galing ako sa pananabas ng halaman. Yun lang talaga ang plano ko, ang masugatan siya para hindi matuloy yung pagpunta niya sa Maynila. Wala akong balak na patayin siya dahil mahal na mahal ko nga. Ewan kung bakit nagdilim yung paningin ko at napasama ang pagsaksak ko sa kanya. Sa totoo lang po, hindi ako natakot na makulong. Ang sobrang kinatakot ko nun ay ang tuluyang pagkawala sa akin ni Clarissa dahil napatay ko siya. Para na akong mababaliw sa kulungan habang paulit-ulit na sumasagi sa isip ko yung nagawa ko sa kanya. Matagal din akong nakulong at sa paglaya ko nun ay doon agad ako dumiretso sa dagat. Umiyak ako ng umiyak dahil kahit ilang taon na ang lumipas ay nagdurusa pa rin ang loob ko sa pagkawala niya sa akin. Hindi ko nga namalayan na nakatulog na pala ako sa sahig. May gumising naman sa akin pero sabi ko doon lang muna ako. Hanggang sa abutan na ako roon ng dilim. Nakamulat lang yung mga mata ko nung maramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Bigla akong napabangon. Nabigla ako sa sunod kong nakita. Si Clarissa. Nagkandautal ako sa pagtawag sa pangalan niya. Nakatayo siya sa hindi kalayuan sa akin, malapit sa tubig. Hindi ako makapag-isip ng maayos kung totoo ba yung nakikita ko o nasa loob ako ng panaginip o kaya naman ay halusinasyon lang.
Hindi pa naman kasi ako nakakita ng multo sa buong buhay ko nun. Kaya hindi ko inisip na multo lang niya ang nakikita ko. Tapos tinawag din niya yung pangalan ko sa mahina at nakakatakot na boses. Pero hindi ko na inintindi yung takot at yung pag-aalinlangan ko. Kasi sobrang nasabik talaga akong makita siya. Kaya sinimulan kong humakbang papalapit sa kanya. Nung una ay hindi siya tuminag. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Pero nung medyo malapit na ako, ay tsaka siya umatras papunta sa tubig. Tinuloy ko pa rin yung paglapit sa kanya. Binilisan ko pa nga. Habang siya ay tinuloy din ang paglusong sa dagat. Hahawakan ko na sana siya sa braso. Nung pagharap niya sa akin ay ibang mukha na ang nakita ko. Nakakatakot na mukha ng nilalang na parang halimaw. Patusok yung bawat ngipin niya. Tinangka niya pa akong kagatin. Buti na lang at nakailag kaagad ako. Yung pananabik ko kay Clarissa ay napalitan ng sobrang takot. Yung tipong maiihi ka talaga sa salawal. Kakaiwas ko sa kanya ay natumba na ako sa tubig. Hindi na siya mabagal kumilos tulad kanina. Naging maliksi siya, kaya nagmamadali rin akong tumayo. Sigaw na ako ng sigaw nun, kasi alam kong hindi na si Clarissa yon. Hindi ko masabi kung anong klase ng halimaw yon o aswang ba. Nakakapagtaka kasi na kaya niyang gayahin ang itsura ng dati kong nobya, kaya hindi ko talaga masiguro kung anong klase yun. Alam kong kaya niya akong abutan kahit tumakbo ako at kaya rin niya akong patayin. Pero sinuwerte lang ako na may dalawang mangingisda na dumaan, kaya nawala rin agad yung kinatatakutan ko. Nung sabihin ko naman sa mga mangingisda yung nakita ko, ang sabi nila halusinasyon ko daw ang nakita ko. Dahil hanggang ngayon ay kinakain pa rin ako ng konsensya ko sa nagawa ko kay Clarissa. Hindi na ako kumibo. Basta alam ko sa sarili ko na hindi yun halusinasyon lang. Ngayon nandito na ako sa Maynila at patuloy na binabagabag ng konsensya. Kung naniwala lang sana ako noon sa pangarap ng nobya ko, sana ay magkasama pa rin kami ngayon. Nakatira ako malapit sa dagat. 5 minutong lakaran lang ay mararating mo na yung seawall ng dagat sa amin. Noong kabataan ko, madalas kaming pumunta doon ng mga kaibigan ko para maglaro, maligo, manghuli ng mga isda malapit sa pampang. Nung mahilig ako sa mga kwentong katatakutan at nang madiskubre ko ang channel nyo, naisip ko rin na mag-submit ng kwento. Kaso hindi tungkol sa akin ang kwento na ito. Isa itong urban legend sa lugar namin. Noong panahon daw, nung hindi pa uso yung mga cellphone at wala pang seawall yung dagat malapit sa amin, may isang pamilya raw na nakatira sa isang kubo. 3 sila. Yung ama na isang mangingisda, yung ina naman may mga tanim na gulay at bulaklak sa likod bahay nila. Tapos may isa silang anak na lalaki. Masaya naman daw yung pamilya. Bihira raw nilang makita na nag-aaway yung mag-asawa. Mabait din yung anak, matulungin, mahilig makipaglaro sa mga batang kapitbahay nila. Nagbago raw ang lahat dahil sa gintong isda na nahuli nung ama. Madaling araw daw nang umuwi ito, dala-dala yung gintong isda. Nilagay raw niya ito sa salabing lalagyan. Paniwalang paniwala yung ama na maipagbibili niya sa isang mayamang buyer yung gintong isda. Aalagaan niya raw muna ito habang wala pang gustong bumili. Dumaan yung mga araw at dumalang daw yung pagpapalaot ng ama. Madalas ay nasa palengke ito, kasama yung ginto niyang isda. Iniisa-isa yung mga dumarating na customer. Kaso walang nagbibigay interes na bumili sa gintong isda. Marami raw gustong tumingin pero walang gustong bumili. Kalaunan, bihirang-bihira na lumabas ng bahay yung ama. Hindi na rin siya pumupunta ng palengke kasi nga wala namang gustong bumili. Dinalaw raw ng isa sa mga kaibigan niya yung ama. Tinanong kung bakit ito nagkukulong sa bahay. Pagdating niya doon, nagulat siya nung makita yung ama.
Ang payat na raw nito at parang hindi na kumakain. Ganoon din daw yung itsura nung ina at ng kaisa-isa nilang anak. Sabi nung ama sa kaibigan niya, kinakausap daw sila ng gintong isda. Nagsasalita raw ito tuwing gabi at sinasabi sa kanya na wag na raw siyang mangisda dahil delikado raw, may mangyayari. Hindi raw nakatagal sa loob ang kaibigan niya. Halata raw kasi na may problema na ito sa pag-iisip. Isang buwan pa ang lumipas. Nagulantang ang buong barangay nung marinig nila ang sigaw ni Aling Nena. Dadalaw raw sana ito para magbigay ng agahan, kaso iba ang nadatnan niya. Yung ama may hawak na sundang at sinachap-chap niya yung katawan ng kanyang mag-ina. Nagtawag ng otoridad yung mga tao. Ang sinabi raw ng ama, sinabi sa kanya ng gintong isda na gawin yun. Wala raw siyang kasalanan. Kasalanan daw ng isda. Nung dalhin sa presinto yung ama, pumasok daw yung mga tao sa bahay. Kaso hindi na nila nakita kung saan napunta yung gintong isda. Halos lahat ng tao sa lugar namin ay alam ang tungkol sa kwento ng gintong isda. Maraming mangingisda ang nagsasabi na madalas daw nila itong makita lalo na sa gabi. Litaw na litaw raw yung kulay nito na ginto. Pero wala sa kanila ang sumubok na hulihin ng isda na yon. Mahirap na, baka masiraan din sila ng ulo. Tawagin niyo na lang po akong Crisanta. Mga 1 taon pa lang mula nang lumipat kami sa tabing dagat nang mangyari sa akin ang nakakatakot kong karanasan. Napalipat po kami sa lugar na yon dahil kasama ang bahay namin sa mga dinimolish sa Maynila. Sa tabing dagat sa probinsya kami napasalta sa tulong ng kaibigan ni Mama na taga roon din. Maganda yung lugar, tamang-tama naman at mahilig talaga kami sa dagat. Libre ligo na hindi na kailangan magpunta sa mga beach dahil ilang hakbang lang ay nasa dagat na kami. Meron nga lang bilin ang kaibigan ni Mama na si Tita Flory. Sabi niya, wag daw kaming magpapaabot ng dilim sa tabing dagat kasi may mga kakaibang nilalang daw na nagpapagala-gala roon, tulad ng aswang at mga tiyanak. Kaya yung mga taga roon daw ay maaga pa nagsasara na ng mga pinto at bintana. May usap-usapan daw kasi na ang lugar na yun ay dating balwarte ng mga aswang na tinirhan ng mga tao hanggang sa dumami na ang mga nakatira at sinasabing namundok na raw ang mga aswang na dating naninirahan doon. Pero sa gabi ay bumabalik sila para maghanap ng mabibiktima. Natakot si Mama sa kwento ni Tita Flor kaya naging mahigpit din ang bilin sa amin ni Mama na wag na kaming lalabas sa gabi. Ako naman, malaki na nun. 19 na ako kaya hindi na ako matatakutin sa mga kwento lang. Hindi kagaya ni Mama. Para sa akin, kwentong pambata lang ang mga aswang, lalo na yung mga tiyanak. Nung maka 1 taon na nga kami roon, ay napanatag na kami. Kumbaga, kampanting-kampante na dahil wala naman kaming naranasan na may kinalaman sa sinasabi ni Tita Flory. Isang gabi naisipan kong maglakad-lakad sa baybayin kasi broken hearted ako. Nabalitaan ko na yung nobyo ko sa Maynila ay tuluyan na akong pinagpalit sa iba. Hindi na raw niya kaya yung long distance relationship kaya nakipaghiwalay sa akin. Iyak ako ng iyak nun habang naglalakad sa baybayin. Parang gusto ko nang magpakalunod na lang sa dagat. Nang bigla akong makarinig ng humahagik-hik. Luminga ako sa paligid. Tumingin din ako sa mga bangkang nandoon. Wala naman akong nakita. Akala ko nga ay guni-guni ko lang. Pero maya-maya ay narinig ko na naman. Matitinis yung tawa na yon na parang galing sa isang hindi ordinaryong bata. Nanayo yung balahibo ko kahit wala pa naman akong nakikita. Kumbaga naunahan na ako ng takot. Nagpasya na akong maglakad pa uwi. Nakakailang hakbang pa lang ako nang bigla akong matigilan. Papano bigla ko na lang nakita sa daraanan ko ang isang maliit na bata.
Parang 1 taong gulang pa lang yun o 2. Basta maliit na maliit pa lang siya. Yung tipong hindi pa siya dapat naglalakad o bago pa lang nakakalakad. Pero ayun at nakatayo na siya. Tumatakbo siya sa paligid. Yung paikot-ikot na takbo na para bang nakikipaghabulan. Pero wala naman siyang kalaro. Kakaiba yung malalaking guhit sa katawan niya. Pati yung noo niya parang sa matanda na may wrinkles na. Nung makabuelo ako mula sa pagkabigla, nagtitili ako ng nagtitili. Tapos napatingin sa akin yung kinatatakutan kong maliit na nilalang. Tumakbo ako dahil hinabol niya ako. Hindi na sa direksyon pauwi ng bahay namin ang takbo ko dahil nakaharang nga siya. Kaya kung saan na lang ako dalhin ng mga paa ko. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa akin. May dala siyang buntot pagi at sinigawan niya yung bata na tinawag niyang tiyanak. May sinigaw siya na ibang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Para bang nakaintindi naman yung tiyanak at nagmamadaling ang tumakbo palayo. Nung tanungin ko kung ano yung sinabi niya para matakot yung tiyanak, ang sabi niya ay umuwi na sa lungga kung ayaw na hagupitin niya ng buntot pagi. Takot daw kasi sa buntot pagi ang mga tiyanak. Kumbaga sa tunay na bata ay sinturon ng ama ang tingin nila ron na ginagamit pamalo ng mga tatay sa mga anak nila. Napagalitan din ako ng matanda kung bakit daw naglalakad pa ako sa tabing dagat ng ganoong oras. Wala raw bang nagsabi sa akin na napakadelikado sa tabing dagat? Mabuti nga daw at tiyanak lang ang nakita ko at hindi mga mapanganib na aswang. Kung hindi ay tiyak na paglalamayan na raw ako kung matatagpuan pa ang katawan ko. Mabait yung matanda kahit napagalitan niya ako. Hindi raw siya albularyo pero may alam siya kung paano labanan ng mga aswang. Hinatid niya ako sa amin kahit malapit lang yun para raw masiguro niya ang kaligtasan ko. Kaya naman todo pasalamat sa kanya si mama. Pati si mama pinagalitan din ako. Wala raw pinipili ang mga aswang doon, sabi ng kaibigan niya. Bata man o matanda, basta pwede nilang biktimahin ay hindi nila palalampasin. Kaya dapat daw na madala na ako sa naranasan ko. Nakayuko na lang ako at tinanggap ko ang pagkakamali ko. Share ko lang itong true story na nangyari sa aming magkakatrabaho. Ako nga pala si Kelly, writer-producer ng segment ng isang sikat na TV show sa GMA. Malamang hindi nyo na matatandaan yung show namin dahil huling beses itong inere, late 2010 pa. Kapag shoot sa malalayong lugar, syempre kasama kami sa production. Hindi pwedeng hindi. One time dito kami sa Karamoan napadpad. Limot ko na yung pangalan ng mismong lugar. Basta island siya na White Sand Beach. Talagang hindi pa tinatao kasi ang linis pa nung lugar. Walang mga man-made objects. Malapit sa pangpang ang linaw ng dagat. Kita mo yung coral reef sa ilalim. Nahirapan kaming mag-shoot nung ikalawang araw. Ilang beses din kasing umulan. Outdoor yung mga activities na kailangan naming i-shoot. Dahil nga sa mga delay at aberya, natapos kami gabi na. Doon na rin kami kumain bago kami umuwi sa kanya-kanya naming hotel. Sakay kami ng bangka pabalik sa mga tinutuluyan naming kwarto. Pagod na pagod ako nung oras na yon. Kung pwede nga lang na matulog sa 30 minutes na biyahe, ginawa ko. Kaso ako yung klase ng tao na hindi nakakatulog kapag hindi sa higaan nakalapat yung likod ko. Nagtiis na lang ako. Kalagitnaan ng biyahe, napansin ko na parang may liwanag sa di kalayuan. Matagal ko yung tinitigan. Malinaw pa nun yung mata ko. Hindi naman siya yung barko o bangka. Umusog ako kay Manong driver at tinuro ko yung mga ilaw. Namutla si Manong. Tumingin siya sa akin na parang nakakita ng multo. Tapos sabi niya, pagdaan daw namin doon, wag daw akong titingin sa mga ilaw. Dahil sinabi niya yon sa akin, mas na-curious tuloy ako. Ang tendency ko pa naman, kapag mas pinagbabawalan ako, mas lalo ko itong gustong gawin.
Habang papalapit kami, naramdaman ko yung mas lalong paglamig ng hangin. May naririnig din akong mga boses. Nakatingin ako sa kabilang banda ng bangka para hindi naman isipin ni Manong driver na sinusuway ko yung sinabi niya. Nung alam kong nasa harap na kami ng mga ilaw, tsaka lang ako lumingon. At tsaka ko rin nakita na may mga taong naglalakad sa ibabaw ng tubig. May dala silang tig-isang kandila at nakasuot sila ng puti. Ang putla ng mga itsura nila. Alam ko, mga multo sila. Hinarangan ni Manong driver yung tingin ko. Wag daw, kasi mapaglaro raw yung mga kaluluwa na yun. Kapag alam nilang tinititigan sila, sinusundan daw nito ang mga bangka hanggang sa makaabot sa pampang. Tinanong ko si Manong kung bakit may mga kaluluwa sa parting yon ng dagat. Sabi niya, marami na rin daw kasing lumubog na bangka sa parting yon ng dagat. Hindi nga raw nila alam kung bakit sa mismong parte na yon nangyayari yung mga aksidente. Siguro dahil na rin sa mga multong dati nang nalunod doon. Gusto nilang dumami ang makakasama nila sa parting yon ng dagat. Nung makarating kami sa mga kwarto ay hindi talaga ako nakatulog. Kahit na pagod na ako. Pakiramdam ko kapag natulog ako, mapapanaginipan ko yung mga kaluluwa. Ang ending tuloy kinabukasan, para akong zombie sa shoot. Natapos naman namin nung third day ang lahat ng dapat gawin. Maaga kaming nakauwi. Laking pasalamat ko nga kasi hindi kami inabutan ng gabi sa dagat. Malamang kung makikita ko ulit yung mga kaluluwa na yun, baka mabaliw na ako. Magandang araw po sa inyo, Sir Neb, at sa iba pang listeners ng Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Robert. Itong ikukwento ko ay recently lang nangyari dito sa amin. Malapit sa dagat itong lugar namin. Hindi pa ito gaanong sikat pero siguradong hindi magtatagal ay dadayuhin na ito ng mga turista mula sa Maynila. Ang kakaiba at medyo kwentong kababalaghan na ibabahagi ko ay nangyari dahil sa isang maliit na coffee shop sa beach. Alam nyo yon, yung mga nauuso ngayon na aesthetic na tindahan. Pero pwede kahit saan. May nakita nga akong dati raw siyang barista sa sikat na coffee shop. Pero ngayon ay nagtayo na lang ng maliit na coffee shop at naging isang content creator. So ayun nga po, may ganoon dito sa amin noong nakaraan lang. Babae naman yung nagmamanage. Siya lang mag-isa. Ang pangalan na nakalagay sa nameplate niya ay April. Sa kwento ni April ay dati rin siyang nagtatrabaho bilang barista. Na-inspire nga lang daw siyang magtayo rin ng sariling negosyo base sa mga nakikita niya online. Mga 1 buwan pa lang siyang pumupwesto sa tabing dagat nang mapansin kong patok talaga yung kape niya. Binabalik-balikan talaga. Hindi yung usual na loyal customers ha. Ibang klase. Halos araw-araw nandoon sila. Minsan 2 beses pa sa isang araw. At karamihan sa kanila lalaki. Noong una inisip ko na dahil maganda si April. Maputi, mahinhin. Yung tipong hindi nagsasalita ng malakas. Pero nakakakuha talaga ng atensyon. Pero habang tumatagal, parang may mali nang nangyayari. Nauna kong napansin si Felix, isa kong kabarkada. Hindi talaga yun mahilig sa kape. Mas gusto no ng beer. Alam ko kasi kita ko kung paano niya gawing situ yung Red Horse. Pero bigla siyang naging suki ni April doon sa coffee shop. Lahat ng kwento niya tungkol sa babaeng yun. Kung paano raw ito ngumiti, paano humawak ng cup, kung paano nito sinasambit yung pangalan niya. Parang tanga. Minsan sinusopla ko. Kasi nakakasawa yung kaka-April niya. Tapos hindi lang pala si Felix ang ganoon na nahuhumaling kay April. Pati yung tricycle driver na si Mang Dante na may 5 anak. Nandoon siya lagi. Sabi ng anak niya na kakilala ko, pinapasalubungan silang magkakapatid ng iced coffee ni Mang Dante. Ayaw naman nila. Sobrang weird, Sir Neb. Para na silang nagagayuma ni April. Pero kapag pinuna mo naman,
ikaw pa yung lalabas na masama. Kesyo support local na lang daw. Hanggang sa dumating yung isang insidente na naglagay kay April sa alanganin. May isang estudyante mula raw sa kabilang bayan na adik sa kape ni April at dumarayo talaga sa coffee shop. Sabi nga raw ng nanay nitong estudyante, ilang araw nang hindi halos kumakain yung anak niya at puro kape lang ang gusto. Hindi raw makatulog hanggang sa nag-collapse na. Medyo naalarma na kami noon at napaisip na hindi na normal ang nangyayari sa mga customer ni April. Ako, hindi rin naman ako mahilig sa kape. Pero dahil na-curious na ako sa ganap sa kapihan ni April, edi nagpunta ako minsan para sana bumili. Paglapit ko pa lang ay nginitian na ako ni April at doon pa lang ay alam ko nang hindi talaga siya pangkaraniwan. Papanong hindi? May suot akong medalyon na umiinit kapag may masamang espiritu sa paligid. Paglapit ko pa lang sa stand ni April, para na akong nabanlian ng mainit na kape sa dibdib dahil nag-react agad yung medalyon. Napaatras na lang ako. Pag uwi ko, hindi ako mapakali. Pinakita ko sa kapitbahay naming albularyo yung medalyon at binalitaan siya tungkol kay April. Sabi ni Kuya Hamin yung albularyo, maaring hindi masamang espiritu si April pero gumagamit ng mahika na galing sa masama kaya ganoon ang reaksyon ng medalyon sa kanya. Sinabi ko kay Felix ang nalaman ko pero as usual ako pa rin ang masama. Sinisiraan ko lang daw si April. Nung mga panahon na yan ay ayun nga at alanganin na ang coffee shop ni April dahil sa reklamo noong nanay ng estudyanteng nag-collapse sa kakakape. Tuloy ay binisita ng sanitation ng pwesto ni April at kinuwestiyon kung may permit ba siyang magtinda at pumwesto sa tabing dagat. Walang naiproduce na mga permiso si April at nangangatwiran siya na bakit siya lang ang hinahanapan, gayong ang ibang stall ay hindi. Hindi ko na alam ang buong kwento riyan. Basta pinatigil ang pagtitinda niya at wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Ayun nga at pinatigil sa pagtitinda si April. Makakabalik lang daw siya kung may maipapakita siyang permit at papel mula sa sanitation na malinis nga ang produkto niya. Kinabukasan, wala ng coffee shop na sumulpot sa beach. Ang dami raw naghanap. May mga nakatambay sa beach para lang daw hintayin ang pagdating ni April. Pero wala. Disappointed na nagsiuwian yung fans, customers niya. Ikalawang araw na walang April na nagtitinda sa tabing dagat, tinawagan ako ng barkada kong si Lemuel habang break time ko sa trabaho. Tawa ng tawa si Lemuel. Si Felix daw kasi nagrarant sa Facebook tungkol sa pagpapasara sa business ni April. Tinag pa raw ang page ng munisipyo namin. Nakitawa lang ako pero sa totoo lang ay nag-aalala ako. Sobrang tahimik na tao ni Felix. Tapos yun at nagrarant dahil lang sa babae. Hindi pa roon natapos. May ilang kalalakihan pa raw ang maiinit ang ulo dahil hindi nakakapagkape sa kapihan ni April. Alam niyo yung mga adik na biglang tumigil sa bisyo nila? Yung nagwi-withdrawal? Parang ganoon ang nangyayari sa mga suki ni April. Pero imbis na magpalpitate o pagpawisan o anuman, naging mainiti ng ulo ng mga yon. Lalo na si Mang Dante. Hindi raw makapamasada ng maayos dahil nagugulantang ang mga pasahero niya sa bigla-bigla niyang pagdadabog habang tumatakbo. Si Felix nirereklamo rin ng mama niya. Sabi ni tita, timpla ng 3-in-1 na kape pero hindi inuubos. Sabi raw ng sabi na sana magbukas na uli yung coffee shop ni April. Gusto na raw niyang ipa-therapy dahil kagaya nga ng sabi ko, para ng adik. Tuloy ay sinabi ko kay tita ang sinabi sa akin ng albularyo tungkol kay April. Nakagalitan pa ako dahil bakit daw hindi ko sinabi agad. Nagpasama si tita sa akin na dalhin si Felix doon sa albularyo kay Kuya Hamin. Nakiko-operate naman si Felix kaya madali siyang nagamot ni Kuya Hamin. Nagayuma raw si Felix. Tama nga ang hinala ni Kuya Hamin
na hindi naman masamang espiritu si April, kundi tao na gumagamit lang ng kapangyarihan na galing sa hindi mabuti. Sabi ni Kuya Hamin, kusa naman daw gagaling si Felix dahil hindi na ito nakakainom ng kape ni April. Kumbaga, mawawala na yung epekto sa kanya unti-unti. Ganoon din daw ang mangyayari sa iba pang nagayuma ni April. Pero para lang mapanatag na si tita, ay tinulungan na ni Kuya Hamin si Felix na maalis ang gayuma sa kanya. Dinasalan lang sa tuktok yung barkada ko, tapos may pinainom na tubig na may dasal. Kinabukasan nga ay okay na si Felix. Dinilit pa yung rant niya laban sa munisipyo namin. Hindi raw niya alam kung bakit obsessed na obsessed siya doon sa kape ni April. Ganoon daw pala ang pakiramdam ng nagayuma. Hindi niya alam ang mga pinaggagawa niya. Mag-iisang buwan nang wala yung coffee shop ni April sa tabing dagat ngayon. Yung mga customer niyang adik sa kape niya parang mga natauhan na rin. Natatawa na lang ang mga yon kapag tinatanong namin kung gusto ba uling magkape. Si Mang Dante nga raw balik sa 3-in-1 at balik pasada na. Matinong driver na uli. Puti na lang talaga at nahinto yung kapihan ni April at hindi na nakapambiktima ng marami. Sabi ni Kuya Hamin, kung gugustuhin ni April ay napakadali para dito na makakuha ng mga permit para makabalik sa pagtitinda. Pero siguro daw ay natakot na rin siya sa epekto ng ginagawa niya sa mga customer, kaya tumigil na rin. Feeling ko isa rin yun sa rason kung bakit hindi na siya bumalik dito sa amin. Siguro rin ay lumipat na lang sa ibang pwesto. Sana lang ay hindi na uli niya ginawa yung panggagayuma sa mga customer. Naikwento lang ito sa amin ng kabarkada namin na nagtatrabaho bilang isang seaman sa barko. Itago na lang natin siya sa pangalang Hans. Kababata ko si Hans. Isa siya sa mga pinakamalapit kong kaibigan dito sa lugar namin. Sabay kaming nagpatuli at sabay din kaming natutong manigarilyo. Masasabi kong kilalang kilala ko na si Hans at imposible siyang mag-imbento ng kwento na hindi naman talaga totoong nangyari. Sa tagal naming magkakilala, alam kong hindi siya magsisinungaling sa amin. Kaya naniniwala akong nangyari lahat ng bagay na ikinuwento niya. Bali sa parting Europe ang ruta ng barkong kinabibilangan nila Hans. Bihira daw silang tumambay sa labas kasi nga wala namang ibang view kundi ang napakalawak na karagatan sa palibot. Pero isang beses, tinawag silang mga baguhan ng kapitan nila sa barko. German daw yung kapitan. Medyo lasing na nakaupo sa isang monoblock chair. 5 raw silang nandoon, 2 Pinoy. Tinuro nung kapitan yung itim na barko sa di kalayuan. Sabi nung kapitan, panoorin daw nila kung anong gagawin ng barko. Makakakita raw sila ng bagay na hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila. Syempre sinunod nila yung sinabi ng kapitan. Naghintay sila sa kung anong mangyayari. Hanggang sa may binababa raw yung mga tao doon sa itim na barko. Isang malaking baka na nakasabit na parang pain sa malaking pamingwit. Umuungol pa raw yung baka. Buhay pa. Napakahaba nung kadena na karugtong nung baka. Nagtanong yung isang baguhan, yun na raw ba yun? Umiling-iling yung kapitan tapos lumagok ng alak. Kalahating oras. Maghintay daw sila ng kalahating oras at siguradong mamamangha sila. Sa puntong yon, sabi ni Hans, akala nila ay dahil lang sa kalasingan kaya ganoon umakto yung kapitan. Malamang pinagtitripan lang daw sila nito kasi nga mga baguhan. Walang alam sa kalakaran sa gitna ng karagatan. Pinanood pa rin kung anong mangyayari. Hanggang sa umalon-alon yung tubig. Yung alon umaabot pa raw sa barko nila. Nagsitayuan daw silang lahat maliban sa kapitan. Pinanood ng mabuti ang mga sumunod na nangyari. Inaangat yung kadena at sa dulo ng kadena may nakapalupot na kung ano. Para daw galamay na halos kasing laki raw ng tao ang sukat.
Nung tuluyang maiangat yung kadena ay tsaka nila nakita ang totoong itsura nito. Isang napakalaking octopus. Sobrang laki raw. Sabi ni Hans, halos hindi raw siya makahinga nang makita yon. Ang laki ng mata ng octopus. Bilog na bilog. Parang sa tao. Ang pagkakaiba lang daw ay kulay asul yung gitna ng mata. Siyempre nag-alala sila Hans. Paano kung paluputan ng dambuhalang halimaw na yon ang itim na barko? Tumawa lang yung kapitan. Tulog na raw yung octopus na yon. May nilagay silang gamot sa bakang ginamit nilang pain. Para oras na malunok nito ang baka, kakalat na yung gamot sa katawan ng octopus. Halos kalahati ng barko yung hugis ng octopus na yon. Sabi raw nung kapitan nila, halimaw ng dagat ang octopus na yon. Maraming mas maliliit na barko ang hindi na muling natagpuan pa dahil sa kagagawan ng mga halimaw na yon. Tapos pumasok na yung kapitan at natulog na sa kwarto niya. Kinaumagahan, nagtanong-tanong daw si Hans patungkol sa halimaw na nakita nila. Pero walang gustong magkwento. Pati raw yung kapitan nila. Ang sabi pa nito, mas mabuti raw na wag na lang itong magtanong tungkol sa octopus dahil hindi niya magugustuhan ang matutuklasan niya. Baka kapag nalaman niya raw ang lahat ay umayaw na ito sa pagiging isang seaman sa barko. Yun ang kwento sa amin ni Hans. Sabi niya, pakiramdam niya raw ay may mas nakakatakot pang kwento tungkol sa halimaw na yon. Kaso ayaw lang sabihin ng mga kasama niya. Pinabayaan na lang daw ito ni Hans. Simula nun, hindi na raw uli siya nakakita pa ng itim na barko na nanghuhuli ng dambuhalang octopus sa dagat. Sayang nga raw hindi na niya nalaman pa kung ano ba yung backstory ng mga nakita nila nung araw na yon. Ako po si Miel Cerneb, laking dagat. Magmula pa sa lolo ko, tatay, mga tito, hanggang sa akin. Lahat kami mangingisda. Pinagmamalaki ko po yan. At meron din po akong maibabahagi sa inyo na nakakatakot kong karanasan sa gitna mismo ng dagat. Nasira yung bangka namin nun. Nagkataon pang may sakit si tatay. Kaya naisipan kong makiangkas na muna sa bangka ng kapitbahay naming si Mang Edong. Makapangisda lang. Matagal na ring mangingisda si Mang Edong. Pero siya yung tipo na merong sariling mundo. Wala siyang pamilya. Mag-isa lang siyang nakatira sa kubo niya. At namumuhay ng sarili sa pamamagitan ng pangingisda. Lahat ng kalugar namin weirdo ang tingin sa kanya. At meron pang ang matandang taga-baryo na nagsabing hindi raw tao si Mang Edong. Kung pisikal na anyo naman ang pagbabasihan, hindi mo masasabi na hindi nga siya tao. Mukha lang siyang matandang mahina. Siya lang ang pwede kong angkasan nung araw na yon at pumayag naman siya. Madaling araw pa lang ay pumalaot na kami. Habang nasa bangka ay nagkwento sa akin si Mang Edong tungkol sa mga halimaw sa dagat. Tinanong niya ako kung naniniwala ba ako. Sabi ko hindi ko alam. Kasi hindi pa naman ako nakakakita. Pero may mga narinig na ako tungkol sa sinasabi nilang halimaw o aswang dagat ayon sa iba. Tuloy lang yung pagkwento niya sa akin kahit na nahihikab na ako. Hindi kasi ako interesado sa mga nakakatakot na usapan. Hindi ako mahilig sa horror nun. Medyo nasa gitna na kami nang biglang magkaaberya yung bangka. Umuga na parang may kung anong bumabangga sa ilalim. Sabi ko sa kanya na ako na yung titingin. Sumisid ako sa ilalim ng bangka. Dala yung isang patalim para makita ko kung anong meron dun. Nabigla ako sa nakita ko. Isang nilalang na mukhang syokoy. Ayon sa paglalarawan ng mga tao sa anyo ng syokoy. Ganun na ganun talaga yung itsura. Mabilis na lumalangoy papunta sa akin. Kaya binilisan ko rin yung paglangoy pabalik sa bangka. Sasabihin ko sana kay Mang Edong ang nakita ko. Pero pagkawit ng kamay ko sa bangka, wala na siya roon. Nag-alala ako na baka nakuha na siya ng halimaw. Lumubog uli ako sa tubig.
Sabi ko bahala na. Kailangan kong tulungan si Mang Edong. Wala akong ibang inasahan nun na makapagsasalba sa akin kundi yung patalim na hawak ko. Ang bala ko ay targetin sa mata yung halimaw na yon sa oras na magpakita uli sa akin. Hindi naman ako nagkamali. Matapos ang ilang beses kong pagpapabalik-balik sa bangka at sa ilalim ay nakita ko uli yung halimaw. Buo na ang loob ko sa pag-target sa mga mata niya. Kaso nung makita ko uli siya ay sa likuran ko siya nanggaling. Kaya hindi umubra yung plano ko. Pero nagawa ko naman siyang masugatan sa kanang braso. Kulay itim nga lang yung dugong lumabas. Tapos lumangoy siya pa ilalim. Natakot din talaga ako. Sa halip na hintayin pa uli yung paglutang niya ay nagmamadali na akong lumangoy pabalik sa bangka. Nagulat pa ako nang makita kong nandoon na si Mang Edong. Hinablot daw siya ng halimaw sa bangka kaya nasugatan din siya. Buti na lang daw at nakatakas pa siya. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Mang Edong. Bukod sa hingal na hingal pa kasi ako, ay palaisipan sa akin kung bakit yung sugat niya at sugat na nalikha ko sa halimaw ay nasa iisang pwesto lang, sa kanang braso. Nakauwi pa rin naman ako ng ligtas, pero hindi na ulit ako sumakay sa bangka ni Mang Edong. Malakas ang kutob ko na siya at yung halimaw sa dagat na nakaengkwentro ko ay iisa. Hindi ko na lang yun sinabi kahit kanino kasi ayoko na mabalikan ako ni Mang Edong kung sakali man na totoo ang hinala ko. Naisip ko baka si Mang Edong talaga yon. Pinatunayan lang niya sa akin na totoo ang kwento niya dahil siya mismo yon. Sir Neb, ako nga pala si Maro. Silent listener niyo lang po ako. Pero ngayon ay may maibabahagi akong kwento na halaw sa karanasan ng pinsan kong tawagin na lang nating Dandy. Zamboanga ang province nila Dandy at hindi ko siya madalas na makausap. Kaya kailan lang niya naikwento ang tungkol dito sa kakaiba nilang karanasan. May maliit na bangka si Dandy na ginagamit niya para mangisda paminsan-minsan. Hindi naman talaga siya mangingisda dahil may tindahan silang malaki sa palengke. Kumbaga yung pangingisda ay libangan lang niya. Isang araw ay naisipan niyang pumalaot para makapangisda at makakuha na rin ng iba pang lamang dagat. Magaling lumangoy si Dandy at kaya niyang sumisid ng may katagalan para makapanghuli ng mga pusit, pugita at alimango. Madaling araw siya ng isda para daw makatulong pa rin sa palengke pagdating ng umaga at yung mga huli niya ang ulam nila para sa pananghalian. May maliit pero malakas na coalman si Dandy para sa pailaw ng kanyang bangka. Gusto raw kasi ng mga isda ang liwanag sa ibabaw ng tubig at kusa silang lumalapit doon. Ayun na nga at nakapangisda na ang pinsan ko. Bago tuluyang sumikat ang araw ay kontento na raw siya sa huli niya. Pero naisipan niyang maligo at lumangoy muna bago umuwi. Paglitaw raw uli ng ulo niya para sumagap ng hangin ay may narinig siyang humihingi ng saklolo. Naalarma siya kaagad dahil may kalayuan na nga sa dalampasigan yung pwesto niya at mahirap nang pumaroon ng hindi nakasakay sa bangka, lalo na kung hindi naman sanay lumangoy ng malayuan. Hinanap ni Dandy yung sumisigaw pero wala siyang makita. Kaya lumangoy siya pabalik sa bangka. Pagsakay niya ay tumayo siya kaagad at tinanaw kung saan nagmumula yung humihingi ng saklolo. May nakita raw siyang kumakampay ng mga braso. Kaya dali-dali niyang pinaandar yung bangka papalapit doon habang sumisigaw. "Sandali lang kaibigan!" sigaw niya. "Huwag kang kumampay para hindi ka mapagod. Relax lang." Kaso hindi raw yata siya narinig dahil sige kampay at sigaw pa rin. Kaya nilapitan niya na lang. Kinakawayan din niya dahil baka hindi raw nalalaman o napapansin noong tao na papalapit na siya. Mga ilang minuto ang nagdaan at may napansin siyang kanyang pinagtaka. Yung tao kasi, imbis na malapitan niya, parang lumalayo. Yung distansya nilang dalawa
ay hindi lumiliit kahit lumalapit naman siya rito. At nang lingunin niya yung pinanggalingan niya, nanlaki yung ulo ni Dandy. Hindi na niya matanawan yung kalupaan. Wala na yung mga bahay at puno ng niyog kung saan siya nagmula. Puro tubig na lang sa lahat ng direksyon. Nataranta si Dandy at pinahinto yung makina ng bangka. Nilingon pa rin niya yung humihingi ng saklolo. Kinabahan siya nung makitang hindi na kumakampay yun at sa halip ay parang nakatingin na lang sa kanya. Lalo siyang kinabahan nung makitang sumisid yun at nawala na sa paningin niya. Sinindihan niya uli yung makina ng bangka at binuwelta pabalik. Hindi siya sigurado kung saan ang pabalik na direksyon, pero sinundan na lang niya kung saan nakaturo ang puwet ng bangka. Kabadong kabado raw siya, lalo pa at umiinit na ang sikat ng araw. Hindi na raw niya namalayan na nagliwanag na pala ng tuluyan dahil sa kasusunod niya doon sa humihingi ng saklolo. Nakahinga naman ng maluwag si Dandy nung makita na muli niya yung mga dahon ng niyog. Kilabot na kilabot daw siya nang maisip na malayo na pala talaga siya sa kalupaan. Halos 10 minuto raw kasi na umaandar yung bangka bago niya nakita muli yung lupa. Nanginginig yung buong katawan niya nung makatungtong muli sa lupa. Akala nga raw ng mga nakakita sa kanya ay kung napapano siya dahil bumagsak siya sa pagbaba niya sa bangka. Nung ikwento niya yung naranasan ay marami nang nagkomento na baka raw sirena ang nakita niya at balak siyang kunin. Sabi naman daw ng iba, baka multo ng taong nalunod ang nagpakita sa kanya. Kung anumang klase ng nilalang ang humingi ng saklolo kay Dandy, ay nagbigay raw yun ng trauma sa kanya at magmula noon ay hindi na siya pumalaot ng mag-isa. Sa isla namin, kilala ang lola ko bilang mambabarang. Hindi naman yun tinatanggi ni lola, pero hindi rin niya inaamin. Ako nga pala ang nag-iisa niyang apo. Turo sa akin ni lola, wag lang daw akong makinig sa mga sabi-sabi hanggat hindi nakikita ng sarili kong mga mata. Tinandaan ko yon, kaya naman hindi ko pinaniwalaan yung mga naririnig ko tungkol sa kanya. Tsaka wala rin naman akong nakikitang gamit sa pambabarang sa bahay namin, maliban kung magaling magtago si lola. Kahit tinutukso ako sa eskwelang pinapasukan ko na mambabarang si lola, ay hindi ko lang pinapansin. Nakasanayan ko na lang kasi nga bilin ni lola na wag akong maniniwala sa mga sabi-sabi. Hanggang sa mangyari nga isang gabi ang hindi inaasahan. 13 anyos pa lang ako nun, kaya nakatabi pa ako kay lola sa pagtulog. Nagising ako na wala siya sa tabi ko, kaya bumangon ako at hinanap siya sa bawat sulok ng bahay namin. Hindi ko siya nakita. Nagtaka ako at kinabahan na rin. Kasi saan naman siya pupunta ng ganoong oras? Ating gabi na. Binuksan ko yung bintana. Tumanaw-tanaw ako sa labas. Puro dilim lang naman yung nakita ko. Sa probinsya kasi namin, hindi pa uso dati yung mga ilaw sa poste. Kaya kung walang bahay na malapit sa bahay nyo, hindi magliliwanag sa daan kung hindi nakabukas yung ilaw nyo. Hindi ako mapakali dahil syempre nag-aalala ako kay lola. Kaya lumabas ako. Dala yung lumang lampara ni lola. Wala pa kaming flashlight dati. Tinatawag ko siya. Nagpunta ako sa likod bahay namin. Wala siya roon, maski sa maliit naming gulayan. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong maglakad-lakad hanggang sa makarating ako sa dagat. Malapit lang din naman yun sa amin. Nagulat ako nang makita ko si lola at isang matandang lalaki na parang kaedaran pa nga niya. Nagpapalitan sila ng mga salita na hindi ko naiintindihan. Parang orasyon o ano. Tapos narinig ko sinabi ng matanda na sumuko na raw si lola kung gusto pang mabuhay. Sagot naman ng lola ko, duwag lang ang sumusuko. Nung bumanat uli ng orasyon ng matandang lalaki, kasabay ng pagkumpas ng kamay,
parang may malakas na puwersang nagpatumba kay Lola. Gusto ko sana siyang tulungan pero pagtumba niya ay napatingin siya sa akin at sinenyasan ako na huwag lalapit. Kaya napatago ako sa likod ng malalagong halaman. Bumangon si Lola at siya naman ang bumigkas ng orasyon. Pagtaas ng kamay niya ay nanlaki ang mga mata ko sa pagkabigla ng isang damakmak na insekto ang umatake sa kalaban niya. Hindi ko talaga nakita kung saan nagmula yung mga insekto. Basta sigurado ako na pagtaas ng kamay ni Lola ay nagsuguran na agad ang mga yun. Nangilabot ako sa nakita ko. Yung matandang lalaki ay tinangkapang labanan ng mga insekto. Pero dinumog talaga siya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung aawatin ko ba si Lola o ano. Nataranta rin kasi ako sa nasasaksihan ko. Kapag inawat ko si Lola at tinulungan ng matanda, baka si Lola naman ang mapahamak. Kaya nanatili na lang ako sa pinagtataguan ko habang nanginginig sa takot sa mga posible pang mangyari. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano unti-unting nilamon ng mga nagkukumpulang insekto yung matandang lalaki hanggang sa isang kamay na lang na nakataas ang matira at pati yun ay bumagsak na rin. Napapikit na lang ako. Napaiktad pa ako sa pagkagulat nung magsalita ang lola ko at akayin ako palayo sa tabing dagat. Lumingon pa ako. Wala na yung matandang lalaki, pati yung mga insekto. Sa isang iglap ay parang walang naganap na labanan. Nung makauwi na kami sa bahay, tsaka lang pinagtapat sa akin ni Lola na isa nga siyang mambabarang at ang matandang lalaki ay isa namang albularyo. Hinamon daw siya na maglaban sila. Ayaw niya pero ayaw din daw siyang tigilan, kaya pinagbigyan niya para matapos na. Naniwala na ako dahil nakita nga mismo ng mga mata ko. Kahit ganoon si Lola ay hindi ko naman siya magawang kamuhian dahil siya yung nag-alaga sa akin at nagpalaki sa akin ng maayos. Kaya mahal ko siya bilang lola ko. Nanatili ring tikom ang bibig ko sa mga tao. Okay lang sa akin kahit niloloko nila ako. Pasalamat nga sila. Hindi sila ginantihan ng lola ko. Nangyari ito noong company outing namin last December 2023. Kwento ko lang sana, Sir Neb, ang hindi maipaliwanag na karanasan kong yon. By the way, ako nga pala si Darren. Sana mapagtiyagaan nyo itong kwento ko kahit medyo magulo. December 27 to 29 yung outing namin. Lahat kami kasama at nakakapanghinayang namang mag-back out since maganda at sikat na beach resort yung pupuntahan namin. Kaso noong December 25 hanggang madaling araw yata ng December 27 ay nagkaroon ako ng nakakaalarmang panaginip o bangungot. 3 gabi ko talagang napapanaginipan yun at naisip ko nga na wag na lang kaya akong sumama sa outing kasi para siyang masamang pangitain para sa akin. Kaso noong sinabi ko sa manager namin, halata na hindi niya nagustuhan ang dahilan ko. Kasi sabi niya kung ayaw ko raw sumama ay wag na akong gumawa ng kwento. Sabihin ko lang daw na ayoko kesa pinagloloko ko siya. Napahiya naman ako at medyo nag-alanganin dahil kasi ang pangit ng record ko sa kumpanya dahil sa tardiness ko. Naisip ko na baka mapag-initan pa ako kapag hindi ako sumama sa outing. No choice ako kundi manalangin na sana ay panaginip nga lang talaga ang napapanaginipan ko at walang masamang kahulugan. Paano kasi yung panaginip ko ay may involved na isang batang babae. Hindi ko pinansin noong unang beses kong napanaginipan. Feeling ko kasi random eksena lang siya na karaniwan naman talaga sa mga panaginip. Kaso noong napanaginipan ko uli ng sumunod na gabi ay medyo napaisip na ako. Ang panaginip ko kasi ay nasa isang matubig na lugar daw kami. Tapos may naririnig akong parang nagtatampisaw sa tubig. Naririnig ko yung mga pagkalabsaw. Tapos may boses ng batang babae na tumatawa. Naririnig ko lang siya pero hindi nakikita. Maya-maya ay
may maririnig naman akong paghampas ng alon. Yung parang sa mga pelikula na malalakas na alon na parang tidal wave. Sunod niyan ay makakarinig na ako ng mga sigaw ng batang babae. Humihingi siya ng saklolo pero hindi ko pa rin makita. Hanggang sa magigising na lang ako sa panaginip na yon. Noon ngang madaling araw ng 27 ay napanaginipan ko uli yun at parang gusto ko na talagang wag nang tumuloy sa outing. Pero dahil nga sa manager namin na masama na ang timpla sa akin ay napilitan ako. Ilang oras ang biyahe pero okay na rin. Beach yun eh. Fresh air, malamig na tubig at tahimik na gabi. Tamang pahinga. Sa unang gabi namin ay maaga kaming natulog. Pero haya na naman at bumalik yung panaginip ko. Yun na naman ang boses ng batang babae. Umiiyak. Nung mga sandaling yun ay malapit na yung boses niya. Parang nasa likod ko na lang. Pero hindi ko pa rin siya makita. Pagmulat ng mga mata ko, madaling araw na. Hindi ko na yun kinuwento sa kahit na sino. Maayos naman ang sumunod na araw. Pero noong ikatlo at huling araw na namin, bandang 2:00 ng hapon ay may nangyaring hindi inaasahan. Nagsipaglanguyan na yung mga katrabaho ko. Sinusulit yung mga huling oras sa dagat at bakasyon. Ako naman nasa lilim lang. Tinatamad na akong kumilos. Mas gusto ko nang manood lang. Mga ilang minuto lang ang lumipas. May nagkagulo. May boses ng batang babae na humihingi ng saklolo ang nangibabaw sa lahat ng ingay. Nakita ko sa tubig yung batang babae na lulubog lilitaw. Nalulunod na. Tumayo ako agad. Lahat ng tao napasigaw at nagtakbuhan sa tubig. Lumangoy sa direksyon noong bata. Ako naman, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Natigilan lang ako. Pinanood ang nangyayari. Tahimik lang akong nakatayo sa lilim. Sa isip ko, ito yun. Ito yung napanaginipan ko. Ilang minuto ang nagdaan at naiahon din yung bata. Hindi ko nagawang makalapit o mag-usyoso. Dinig na dinig ko yung iyak ng mga kasama niya. Yung mga katrabaho ko naman, nakikiusisa rin. Pero maya-maya ay isa-isa nang nag-aalisan yung mga usisero habang umiiling. Sinakay na sa motor yung bata para maibiyahe agad papunta sa ospital. Pero sabi ng iba ay wala na raw talaga. Nangingitim na. Noong pauwi na kami parang walang nangyari. Nagtatawanan at kwentuhan yung mga katrabaho ko. Nababanggit paminsan-minsan yung batang nalunod. Pero hindi ganoon kabigat ang epekto sa kanila. Hindi kagaya ko. Natakang-taka kung bakit napanaginipan ko ang mga paghingi ng saklolo ng batang yon. Bakit ko narinig? Bakit ako? Hindi ko alam kung bakit ako nakapanaginip ng ganoon. Hindi ako special. Wala akong koneksyon sa batang yon. Kaya hanggang ngayon ay gumugulo sa akin ang pangyayaring yon. Katapos nga ng outing ay bigla akong kinausap ng manager ko. Hindi niya raw sinabi sa mga katrabaho ko yung kinuwento ko dati na napapanaginipan ko. Kasi baka matakot sila. Pero maging siya, Sir Neb, ay nagtataka rin. Paano ko raw kaya napanaginipan yung mangyayaring trahedya?